Patay na siya. Zheng Xiao, nababaliw ka na. Wen Yixuan. Huwag mong kalimutan. Nalaman na ni Wenzi na gamit ang posisyon, tago ng yaman natin kung hindi siya mamamatay. Tayo ang malalagot. Pero pagpatay ang ginawa mo? Pagpatay. Sinong nagsabing pumatay ako? Bukas lahat sa lungsod ng Jiang ay malalaman na ang CEO ng grupong Wen na si Wenji ay aksidenteng patay. Ang general manager na si Zheng Xiao ang kukuha sa posisyon ng CEO. At ikaw sa grupong Wen, ang tanging nakatatandang binibini. Kuya. Kuya. Ito ang bigay ni nanay na regalo sa engagement. Engagement. Bakit pati ang kasal ko ay hindi ko alam? Kuya, kahit ang pamilyang Qin ay maliit na pamilya lang, pero ito na ang pinakamabuting nahanap ni nanay. Pakisabi salamat kay Tita Ashu. Isang halos patay na, sakitin, mapili pa masyado. Anak sa labas ng isang yaya. Wala kang karapatang magwala rito. Gusto mo bang mamatay? Nalaglag ang gamit mo. Mukhang medyo hangal. Pero kasing cute ng pusa. Ano ang pangalan mo? Hangal. Hangal. Tinatawag nila akong hangal. Hindi ka hangal. Nasaan ang bahay mo? Ihahatid na kita pa uwi. Nandoon ang bahay ko. CEO Feng, sabi ni Mrs. Xu, siya, at ang nakatatandang binibini ng pamilyang Qin, ay naghihintay sa iyo sa lumang mansyon. Ang mabait kong madrasta ay talagang hindi na makapaghintay. Gusto lang naman niya, napilitin akong magpakasal. Sige, magpapakasal ako. Maamong pusa. Gusto mo bang magpakasal sa akin? Maamong pusa. Gusto mo bang pakasalan ako? Kasal. Ano ba ang kasal? Masarap ba iyon? Oo. Pakasalan mo ako. At marami kang makakaing masarap. Gusto mo ba? Gusto ko papakasalan kita. Papakasalan kita. Sige. Mula ngayon, ako na ang iyong asawa. Asawa. Ano bang bagay iyon? Ang asawa ay hindi bagay. Ang asawa ay ang lalaking mananatili sa tabi mo, aalagaan ka habang buhay, at bibigyan ka ng maraming masasarap na pagkain. Naintindihan mo ba? Sa susunod, maiintindihan mo rin ito. Nga pala, ako si Feng Yan. Feng. Feng Yan. Oo, ang galing mo. CEO Feng, mag-isip po kayong mabuti. Para malaman ang katotohanan, nagtiis kayo ng matagal. Kahit hindi tayo makipag-alyansa sa pamilyang Qin, may iba pa tayong paraan para talunin si Xu Fangli. Bakit kailangan niyo pang pakasalan ang hangal na ito? Hangal. Ayaw ko nang marinig mula sa kahit kanino ang salitang hangal. Pero, Tama na. Huwag kang makialam sa desisyon ko.
Xie Bin. Dalhin mo siya bukas sa ospital para magpa-check up. Opo. CEO Feng, lumabas na ang resulta. Ang ulo ng binibining ito ay nakaranas ng malakas na tama. Malakas na tama. Opo, isang tama. Kaya ang isip niya ngayon ay parang sa bata na 6 o 7 taon. May paraan ba para magamot ito? Kailangan niya munang magpahinga. Kapag nawala na ang dugo sa utak niya, baka bumalik na ang alaala niya. CEO Feng, pakakasalan niyo ba talaga siya? Hindi natin alam ang pinagmulan niya. At Ang pagpapakasal sa babaeng kulang sa isip ay paraan para mapababa ang pagbabantay ni Su Fangli sa akin. Nga pala, nabalitaan ko, ang pinuno ng grupong Wen, na si Wenzi, ay biglang nawala. Pumunta ka at kumpirmahin ito. masusunod. Feng Yan. Feng Yan, gusto ko ng kiss. Ayos ka lang ba? Ang tenga ni Feng Yan ay napakainit. Ang tenga ko naman, bakit ang lamig? Maamong pusa. Talaga bang wala ka? Nang maalala, Iniisip ko. Masakit ang ulo ko. sige na, sige na. Kung hindi mo maalala, huwag mo nang pilitin. Ganito na lang. Kapag tayo lang, tatawagin kitang munting mahal. Sa labas naman ay niyan. Ayos ba? Munting mahal. Ako. Oo. Munting mahal. Inaantok na ang munting mahal at gustong matulog. Sige. Ihahatid kita sa kwarto mo para makatulog. Matutulog na. Feng Yan, Bakit? hindi mo ba sasamahan ang munting mahal na matulog? Ang asawa at asawa ay dapat magkasamang naghahalikan at naglalambingan habang natutulog. Ganun ang napapanood ko sa TV. Gusto ko ring makasama si Feng Yan na matulog. Buisit. Sige. Pero hindi tayo maghuhubad ng damit habang natutulog. Ayos ba? Sige po. Feng Yan. Feng Yan. Anong problema, mahal? Gutom na ang mahal. Sige. Kakain na tayo ng almusal. Teka lang, Anong problema, Feng Yan? mahal. Tulungan mo akong isuot ito, ha? Pero hindi alam ng mahal kung paano. Ayos lang. Tuturuan kita. Ikaw talagang malditang pusa. Munting mahal, huwag kang magpaa. Tsinelas. Tsinelas. Feng Yan? May isang matanda at pangit na babae. Tita Shu, bakit po kayo napadito? Feng Yan, nag-asawa ka na pala. Bakit hindi mo man lang sinabi sa tita mo? Ngayong alam niyo na, hindi pa naman huli. Bunsong manugang. Gusto mo ba ng pera? Pambili ng maraming candy. Gusto ko ng candy. Totoo nga ang sabi nila. Nag-asawa ka ng isang hangal. Itong grupong Feng, mapupunta lang sa anak ko. Kung gusto mo ng pera, dapat kang magluhod at tsaa sa akin.
at yumukod ng 3 beses. Saka ko lang ibibigay ang pera. Naintindihan mo? Sige, luluhod sinian yan. Sana ay payapa ang pag-alis ng matandang babae. Tanggapin niyo ang aking pakikiramay. Ikaw na hangal. Minumura mo ba akong mamatay? Hindi po. Nakita ko sa TV. Kapag lumuluhod at yumuyukod sila ganito sila magbigay ng pagbati. Malandi. Sinasadya mo yata ito. Sino ang malandi? Ako sinian yan. Matandang babae, ikaw ang malandi. Kumusta ka malandi, kumusta ka malandi? Ikaw ang malandi. Ako sinian yan, ikaw ang malandi. Tita Shu, bata pa lang si Nian yan. Bakit mo pa siya papatulan? Isa ka talagang walang kwentang hangal. Tita Shu, si Nian yan ay aking kasal na dangal na asawa. Sa susunod na marinig ko mula sa inyo, natawagin siyang hangal. Kahit ang kuneho ay nangangagat din kapag napuno. Ikaw. Matandang babae, ang pera ko. Hindi dapat nagsisinungaling ang matatanda, kundi ay magiging mukhang baboy ka. Pera, heto na ang pera mo. Feng Yan, tingnan mo ang daming pera. Pambili ng candy para kay Feng Yan. Ma, sino na namang nagpagalit sa iyo? Sino pa ba, kundi si Feng Yan at ang bago niyang hangal na asawa. Ang hangal na iyon sinumpa akong mamatay. Tinawag pa niya akong malandi. Nakakagigil talaga siya. Ma, huwag mag-alala. Bilang na ang mga araw nila. Ngayong ang pinuno ng grupong Wen na si Wenji ay misteryosong nawawala. Ang kanyang kapatid sa labas at tipan na ang namamahala. Nakipag-ugnayan na ako sa kanila. Kapag nakuha ang proyekto sa West, magiging matatag na ang posisyon ko sa pamilyang Feng. Magaling. Mana ka talaga sa akin. Sa loob ng 2 araw, magpapaparty ako. Doon ay iaanunsyo ni CEO Zeng ang balitang ito. Mahal, ano ang gusto mong kainin? Cake? Gusto ni Mahal ng cake? Sige. Mahal, kumain ka muna mag-isa. CEO Feng. Ang pinuno ng grupong Wen na si Wenzi ay talagang nawawala. Ang kanyang tipan na si Zheng Xiao ang pumalit. At balak ng pangalawang amo na makipagtulungan para makuha ang proyektong lupa ng Fengxiang. Zheng Xiao. Mahal, anong nangyayari sa'yo? Masakit ang ulo ko. Sobrang sakit. Huwag kayong lalapit. Mahal, dadalhin kita sa ospital. Okay ba yon? Huwag kang matakot. Hindi natakot si Mahal. Mahal, masakit pa ba ang ulo mo? Hindi na masakit ang ulo ni Mahal. Magaling na si Mahal. Ayos ka na ba talaga? Ayos na po. I-release ang West Project. Hayaan si Zheng Xiao ang humawak. Simulan na ang pagbili ng stocks ng ang mga Wen. Feng Yan. Mahal, bakit ka na naman pumunta rito sa kwarto ko? Ang gwapo ni Feng Yan kapag walang damit. Maghuhubad din ako. Ang bango ni Feng Yan. Gusto ni Mahal ang amoy ni Feng Yan.
Huwag kang malikot. Bumalik ka na at matulog ng mabuti. Sige po. Mahal, alam mo ba ang ginagawa mo? Kiss muna pagkatapos ng kiss. Tsaka lang pwedeng matulog. Sinong nagturo sa'yo ng lahat ng ito? Sa TV, ang mga kuya at ate ay nagkikiss bago matulog. Sabi rin sa TV, kapag gusto mo siya, dapat mo siyang ikiss. Gusto ni Mahal si Feng Yan. Buisit, sinong nagpapanood sa kanya nito? Ngayong hinalikan na ni Mahal si Feng Yan, hindi ka na pwedeng humalik sa ibang lalaki. Naiintindihan mo ba? Hindi hahalik si Mahal sa iba. Sige, bumalik ka na sa kwarto mo at matulog na. Sige po. Ngayon ang selebrasyon para sa anak ko. Bilisan mo at isama mo na ang nakababatang senyorita. Opo. Tara. Tara na. CEO Feng, baka si Zheng Xiao ay tapos na. CEO Feng, may masamang balita. Kinuha ni Xu Fangli ang misis. Ano? Tara na. Nabalitaan ko na ang panganay na anak ng pamilyang Feng ay nagpakasal sa isang hangal. Akala ko ay chismis lang. Hindi ko inaasahan na isa nga siyang hangal. Para sa akin, ang ari-arian ng pamilyang Feng ay dapat mapunta sa pangalawang senyorito Feng. Ni Anian. Maglaro tayo ng isang laro. Okay ba iyon? Kapag ginalingan mo, bibigyan kita ng masarap na pagkain. Gusto ko. Halika rito, aso. Gustong-gusto ng aso. Nakumuha ng buto. Bilisan mo at kunin mo iyan gamit ang iyong bibig. Sige. Ito ang napapala mo sa pagbangga sa akin. Masarap na pagkain. Hindi ba't sinabi ko sa iyong kunin mo iyan gamit ang iyong bibig? Ang hangal ay hangal talaga. Sa tingin ko ay sobrang tanga niya para hindi maintindihan ang pagkuha gamit ang bibig. Tama, tama. Kung gagawin siyang aso, magiging aso siya. Totoo iyan. Hindi masayang maging aso. Gusto kong maglaro ng kabayo-kabayuhan. Ikaw ang magiging kabayo. Sasakyan na kita. Ikaw na hangal ka, nababaliw ka na ba? Umalis ka nga sa harap ko. Hiya. Aling Lee, ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Paalisin mo siya sa akin. Hindi mo tinutupad ang pangako mo. Sabi mo makikipaglaro ka sa akin. Ni Anian, Feng Yan. Feng Yan. Tita Exu, isasama niyo pala si Ni Anian sa handaan. Bakit hindi kayo nagsabi agad? Feng Yan, tingnan mo ang handaang ito. Sinira ng hangal na ito. Ang dangal ng pamilyang Feng ay ipinahiya niya. Hindi ba't si Aling Lee ang nagpahiya sa pamilyang Feng? Dahil sa pag-insulto kay Ni Anian, sa harap ng lahat. Nakikipaglaro lang si Aling Lee sa kanya. Pero siya kanina ay sinakyan ako sa ulo. Bata lang si Ni Anian. Papatulan niyo pa ba? Ang isang bata. Ikaw. Ako. Ni Anian, gusto mo na bang umuwi? O gusto mo pang maglaro? Maglaro pa. Sige. Dadalhin kita para makapagpalit ng magandang damit. Sige. Kasalanan ko rin ito. Dahil sa pagmamadali ni Anian na maglaro agad. Nakalimutan kong utusan ang katulong. Nabihisan siya. Wag na. Ako na ang sasama sa kanya. Senyorito Feng, Feng Yan. Mas madali kung ang katulong ang magbibihis sa kanya. Mas mainam iyon. Asikasuhin mo na ang trabaho mo. Nakatatandang senyorita, dito po tayo. Huwag kang mag-alala, Feng Yan. Ayos lang si Ni Anian. Babalik din ako agad. Paalam. Mag-ingat ka. Mrs. Umalis ka na.
Matandang mangkukulam. Ikaw. Ni Anian. Dapat mo akong tawaging nanay. Sige, matandang mangkukulam. Ikaw. Ni Anian kayo ni Feng Yan. Ano bang ginagawa niyo sa bahay? Si Fang Yan. Pinapakain niya ako ng cake. Nanonood din kami ng TV. At tumatabi rin siyang matulog sa akin. Talaga bang gusto ni Feng Yan ang hangal na ito? Tingin ko hindi lang puso niya ang may sakit. Pati utak niya ay may problema na rin. Kung mabuti si Feng Yan kay ni Anian, hindi ba dapat si ni Anian ay mabuti rin kay Feng Yan? Siyempre naman. May mga masasamang tao na gustong saktan si Feng Yan. Ang magiging trabaho ni Anian ay sabihin sa akin araw-araw kung saan siya pumupunta at sino ang kinikita niya. Sabihin mo sa akin. Para kung may magtangkang saktan si Feng Yan, makakapagpadala ako agad ng tulong para iligtas siya. Hindi. Niloko mo si ni Anian ngayon. Hindi na maniniwala si ni Anian sa iyo. Ikaw na malandi, masyado na kitang pinagbibigyan. Akala mo ba talaga magugustuhan ka ni Feng Yan? Na isang hangal? Pinapayuhan kita na. Sumunod ka na lang sa akin. Dahil kapag ikaw ay palayas sa bahay na, walang sinuman ang maaawa sa iyo. Niloko mo na si ni Anian, sinaktan mo pa siya. Sabi ni Feng Yan, kapag may nang-api kay ni Anian, dapat dobling ganti ang gawin ko. Nagawa mo pa akong saktan. Tingnan natin kung paano kita tuturuan ng leksyon. Ikaw na hangal. Gusto mo pang lumamang sa akin. Aling Lee. Aling Lee. Wenzi! Hindi, imposible. Sigurado akong patay na siya. Anong nangyari, CEO Zheng? Totoo. Siya nga talaga. CEO Zheng, kilala mo ba ang hangal na ito? Hangal. Isa lang pala siyang hangal. Hangal. Wala akong pakialam na magpanggap na hangal para lang paglaruan ka. Ikaw, CEO Zheng. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Hindi ako ang nanakit, kundi ikaw. Pumatay ka ng tao. Isa kang mamamatay tao. Mamamatay tao. Pumatay pala ng tao si CEO Zheng. Sino kaya iyon? Balita ko ang dating CEO ng Wen na si Wenzi ay bigla na lang nawala ng mahiwaga. Baka siya ang pumatay sa kanya. Tama ka riyan. Ulila ang CEO Wen na ito. Walang ama at ina. Inimbestigahan na ako ng pulis at tapos na iyon. Huwag kang magsalita ng ganyan. Sino ka ba talaga? Ni Anian. Ako si ni Anian. Ni Anian? Kung ganoon, bakit sa braso mo ay may katulad kay Wenzi na balat bulaklak? Bakit mayroon kang katulad kay Wenzi na balat bulaklak? Ito ba ang iyong balat? Oo nga. Ang balat na ito ay mula pagkabata. Hindi ko akalain na sa isang biro ay naniwala siya ng seryoso. Bakit hindi ko napansin noon na hindi niya talaga ako mahal? Sa bagay, paano siya mananatiling buhay? Ikaw na hangal ka. Babalaan kita. Kapag nagsalita ka pa ng kung ano-ano, puputulin ko ang iyong dila. Hindi ito sinabi ni Anian, kundi ng isang magandang Diyos ang ate. Tingnan mo, may dugo sa ulo mo. Ang dami-daming dugo. Gagamutin ito ni Anian, okay? Mga tao, kalad ka rin ang hangal na ito paalis.
CEO Zheng. Ikaw na basura. Mahigit 1 buwan na ang nakalipas. Para agawin ang mga Wen. Nakipagsabuatan kay Wen Yixuan. Binangga ako gamit ang kotse. Ang basurang katulad mo ay dapat nang mamatay. Tingnan mo ang itsura ni CEO Zheng. Hindi kaya. Si Wenji ay pinatay niya talaga. Maaari nga. Hindi. Hindi ko pinatay si Wenji. Namatay siya sa isang aksidente. Nagseselos siya sa aking talento. Kahit patay na ay ginugulo ako. Kayong pamilyang Feng. Bakit niyo pinalabas ang sira-ulo na ito? Dalhin niyo na siya agad sa ospital para sa may sakit sa pag-iisip. Oo nga, kapag nagwala ang baliw na ito, baka makapatay pa siya. Tama. Bakit hinayaan ng pamilyang Feng ang ganitong kahiyahiyang tao na pumunta sa piging? Oo nga, Bilisan nyo. Dalhin ang baliw na ito sa mental hospital. Tingnan ko lang kung sinong magtatangka. Tingnan natin kung sinong maglalakas loob. Siya ang aking matapos mawalan ng malay walang kwentang asawa. Asawa, bilisan mo iligtas si Nian. Nahuli si Nian, asawa. Asawa, inaapi nila si Nian. Sinasaktan pa si Nian. Nian. Ang sakit-sakit talaga ng ulo ko. Masasamang tao sila. Sinong nanakit sa aking misis? Sila iyon. Sabi pa nila, dadalhin daw ako sa mental hospital. Gusto nilang ihiwalay ako sa asawa. Ayokong mahiwalay sa asawa ko. Huwag matakot ni Anyan. Ang asawa mo ay laging nasa tabi ni Anyan. Nakatatandang kuya, huwag kang makinig sa babaeng ito. Siya ang nagbintang kay CEO Zheng sa harap ng lahat. At sinaktan pa niya si CEO Zheng. Pagpatay. Ni Anyan, nanakit ka ba ng tao? Masakit ba ang kamay mo? Nakatatandang kuya. Hindi. Hindi si Nian ang nanakit. Isang magandang Diyos ang ate, ang nagutos sa akin. Siya rin ang nagpasabi nito. Ikaw na babaeng walang modo. Nagawa mo pang magsinungaling para siraan ako. Si Ebin. Feng Yan, nababaliw ka na ba? Kakampi ka ba sa hangal na ito? Laban sa buong ang mga Wen. Isang katulong lang ay nangahas na saktan ako. Kuya, ito ba ang asong pinalaki mo? Bilang bahagi ng pamilyang Feng, wala kang galang at binastos mo ang iyong ate. Ang sampal na ito ay para matuto ka ng leksyon. Ang mga tao ko ay hindi mo pwedeng galawin. Feng Yan, anong ginagawa mo? Dahil lang sa isang estranghero, sinaktan mo ang sarili mong kapatid. Malas ka talaga. Dahil sa iyo ay nag-away ang magkapatid na ito. Sinabi ko na, kahit ang kuneho ay nangangagat kapag napuno. Masyado na kayong sumusobra. Ikaw, hindi pwede. Hindi siya dapat galitin. Hawak pa niya sa grupong Feng ang 20% na stocks. Iuwi niyo na ang misis. Huwag mo akong hawakan. Kaya kong maglakad mag-isa. Feng Yan, humanda ka sa akin. Basta't ang anak ko ay nakuha ang proyekto sa West. Darating ang araw na magmamakaawa ka sa akin. Proyekto sa West. Matagal na rin gusto ni Zheng Xiao ang proyektong ito. Nagiging mas kawili-wili na ang mga bagay-bagay. Nakatatandang Senyorito Feng, ako si... Napakayabang mo, CEO Zheng. Ang lakas ng loob mong apihin ang aking misis. Mga tauhan, palayasin siya rito. Mula ngayon, huwag ka nang magpapakita kailanman sa pamilyang Feng. ibig sabihin nito, ang nakatatandang senyorito ng pamilyang Feng ay kinalimutan na ang mansyon ng mga Wen. Kahit gaano pa kalakas ang mansyon ng mga Wen, hindi sila uubra sa sikat ng lungsod ng Jiang, na pamilyang Feng ng 4 na pamilya. Tapos na ang mansyon ng mga Wen. Nakatatandang Senyorito Feng, talaga bang para sa babaeng ito ay kakalabanin mo ang mansyon ng mga Wen? Kahit hindi kasing lakas ng pamilyang Feng ang mga Wen, sila pa rin ay nasa kabisera, na isa sa mga top na bilyonaryo. Sino ka para magsalita para sa mansyon ng mga Wen? Ikaw. Ang lalaking ito. Ni Anyan.
Ni Anyan. Asawa. Pagod na si ni Anyan. Uwi na tayo. Uwi na tayo. Feng Yan, humanda ka sa akin. Kapag nakuha na ni Zheng Xiao ang proyekto sa West, para masiguro ang aking posisyon ng CEO, papatayin kita sa hirap. Mahal. Medyo masakit ito. Tiisin mo lang. Aray. Ihipan mo ang mahal mo. Huwag kang malikot. Tatawagin ko si Aling Wang para gamutin ka. Hindi ko akalaing ang panganay ng pamilyang Feng ay isang inosenteng lalaki pala. Ako si Wenji. Magkita tayo bukas sa Yida Plaza. Mrs. Aalis po ba kayo? Sino po kayo? Mrs. Hello po, ako ang bago. Tawagin niyo akong Aling Wang. Wala ang amo kaya simula ngayon, ako na ang mag-aalaga sa inyo. Gusto lumabas ni Anian. Hindi po pwede, hindi pwede. Utos po iyon ni CEO Feng. Kapag wala siyang sinabi, hindi kayo pwedeng lumabas. Gusto kong lumabas at maglaro. Hindi po, hindi pwede. Gusto kong lumabas. Makinig po kayo. Tatawag ako. Tatawag ako kay asawa. Sige po, tatawag tayo heto, natatawag na tayo. Asawa gusto ni Nian na lumabas at maglaro. Tapos na ang meeting natin. Maaari na kayong umalis. Ni Anian, anong nangyari? Masakit ang tiyan ko magbabanyo. Sige, pumunta ka na. Hihintayin kita rito. Sige. CEO Wen, ikaw nga talaga, CEO Wen. Napakabuti. Pagpapala ito ng langit. CEO Wen, si Zheng Xiao ba ang batang iyon? Ang nanakit sa iyo? Kung oo, dudurugin ko ang batang iyon ng pira-piraso. Dahil ang buhay ko ay iniligtas mo noon. Huwag na. Ang sarili kong paghihiganti. Ako na ang gagawa niyan. Dala mo ba ang hiningi ko? Ang grupong Feng Xiang ay gaganap ng tender event sa residensyang Lanyuan. Ang kanilang sikretong amo ay darating din doon. Pagkalipas ng 3 araw, bilang iyong inaanak na babae, dadalo ako sa tender event. Bakit naman po? Ayaw ko pang malaman ng iba. Ang tunay kong pagkatao, bukod doon, ang pagdalo ko sa tender event ay para sa layuning sadyang itaas ang presyo. Para ang kumpanya ay maubos ang pondo at i-freeze ang account nito. Paano kung si Zheng Xiao ay hindi mag-alok ng presyo? Gagawin niya iyon. Kapag hindi siya nag-alok, ang mga kasosyo sa kumpanya ay hindi siya patatawarin. Naiintindihan ko. Gabi na rin, kapag hindi pa ako bumalik, may mag-aalala na. Kaya aalis na ako. Sige. Nasaan siya? Ang tagal naman lumabas. CEO, pinahanap na po namin sa banyo. Wala po talaga si Mrs. doon. Baka po si Mrs. ay noong lumabas siya. Hanapin niyo siya bilis. Kahit pa, baliktarin niyo ang Yida. Kailangang mahanap si Nian yan. Opo. Ayon sa CCTV, hindi man lang
Pumunta sa banyo si Mrs. Hindi namin matukoy ng tama kung nasaan si Mrs. Ate, nahanap ko na ang asawa ko. Siya nga iyon. Siya ang aking asawa. Nahanap mo na. Mauuna na ako. Asawa. Nahanap ka rin sa wakas ni Nian. Niyan. Kailan mo pa sinimulang tawagin akong asawa? Asawa, hindi mo ba gusto na tawagin kang asawa ni Nian? Nakikita ko sa mga kuya at ate sa TV na ganoon ang tawagan nila. Sino ka ba talaga? Baliw ka ba talaga o nagkukunwari lang? At saka, bakit mo ako niloko na pupunta ka? Anong ginagawa mo? Madaldal. Masyadong madaldal. Ayaw ni Nian ng madaldal. Sige na nga. Anong pagkakataon? Na makita rito si Senyorito Feng at si Mrs. May kailangan ka. Para ito sa nangyari noong huli. Naghanda ako ng isang 10 milyong dolyar na kuwintas para ibigay kay Mrs. Tingnan mo. Ito ay $10 million na nakuha ko sa auction. Maganda ba? Bakit ang mahal niyan? Aksaya ka lang sa pera. Bakit ka galit? Regalo ko ito sa sarili para sa 23rd birthday. Sarili kong pera ang ginamit. Wala kang pakialam. Hindi pala ako ang kulang. Sa mata mo lang pala. Ang dumi. Anong ginagawa mo? Isang aso na tumatahol sa harap ko. Sabi ni asawa, hindi dapat tumanggap si Nian ng gamit mula sa ibang lalaki. Lalo na ang basura. Ikaw, Magagalit si asawa. mula pagkabata, hindi pa ako nainsulto ng ganito. Ang babaeng ito. Ang lakas ng loob na saktan ako. Niyan. Gusto mo ba ang kuwintas na ito? Gusto ito ni Nian. Ang kuwintas na ito ay kasing halaga ng grupong Wen. Ang babae ko ay hindi kailangan ng gamit mula sa ibang lalaki. Siguradong hindi alam ni Mrs. na ang pendant na ito ay ang selyo ng kumpanya. Ang selyo ay parang ang CEO. Ibinigay ng CEO ang grupong Fengxiang ng buo kay Mrs. Tingnan mo. Ito ay bigay ng aking asawa. Mas maganda kaysa sa iyo. Nilalaro lang kita na parang aso. Asawa, gusto ko ng candy. Sa itsurang iyan? Paanong magiging si Wenzi iyan? Mali lang siguro ang narinig ko. Sigurado ako. Kumusta ang plano para sa auction? CEO, nakaayos na ang VIP box nyo. Ang buong auction venue ay nasa ilalim ng kontrol nyo. Magaling. Ang figurang iyon. Kamukha ng aking malditang pusa. Sino ba siya? Mukhang bago ang babaeng iyan. Hindi siya madalas sa ganito. Senyorito Feng, kailangan ko bang imbestigahan? Wag na. Sino ba ang taong iyan? Bakit siya nakamaskara? Nagtatago siguro. Pero ang ganda ng katawan niya, talagang hindi masama. CEO Zheng, sa subasta na ito, mukhang determinado kayong manalo. Kaya babatiin ko na kayo. Congratulations, CEO Zheng. Salamat, CEO Zhang. Ang figurang iyan, kamukhang kamukha ng malandi na iyon? Hindi kaya buhay pa siya?
Huwag kang humarang sa daan. Bakit ganyan ka magsalita? Napakabastos mo naman. Hindi naman ito masquerade ball. Siguradong pangit ka kaya suot mo ang maskarang iyan. Mas maganda pa rin ako sa iyo. Ikaw, Sinasabi niyang mas maganda siya kay Beblas Wen. Alam nating lahat na si Beb Wen ay sikat na ganda sa lungsod ng Jiang. Sa pananamit niyang iyan, siguradong hindi siya isang disenteng binibini. Payat ang baywang at mahaba ang binti. Ang babaeng ito ay tunay na isang pambihirang ganda. Baby, Wen, hindi ka katulad ng iyong ate. Hindi mabuhay ng walang lalaki. Kahit gaano pa kagara ang suot mo, hindi ka magmumukhang sosyal. malandi. Papatayin kita sa sampal. Senyorito Feng, bakit niyo tinutulungan ang babaeng ito? Iniisip ni ang isang Feng kung may pagkakataon ba na makipagkaibigan sa binibining ito. Layas. Ikaw na babae ka, tigilan mo ang pagpapanggap. Ang suot mong damit na yan, hindi ba't para ka lang nagbebenta ng sarili? Ang ganda pero ang laki ng topak. Kinalaban niya ang pamilyang Feng at Wen. Tingnan natin kung paano siya makakatakas ng mag-isa. Tama. Ang lakas ng loob mong buhusan ang pangalawang senyorito Feng. Hindi mo alam kung gaano ka kaswerte? Kung swerte yan, gusto mo bang ibigay ko sa'yo? Ikaw na, mababang babaeng nagbebenta ng sarili? Ang lakas ng loob mong saktan ako? Ngayong araw ay kailangan kitang turuan ng leksyon. Ikaw? Wala kang utang na loob. Mga tauhan, ilabas niyo siya rito. Oo, hubaran niyo siya. At itapon sa labas. Tingnan natin kung sinong magtatangka. Kapag ginalaw niyo ako, pagsisihan niyo ang lahat. Ang lakas ng loob niya. Baka naman mayroon talaga siyang backer. Imposible dahil ang lahat sa lungsod ng Jiang na mayayaman ay narito sa piging. Paanong mangyayari yon? Feng ang apelido ko. Apelidong Feng. Hindi kaya siya ay mula sa unang pamilya ng hilagang lungsod, ang Feng ng pamilyang Feng. Siya nga ba talaga ang heredera ng mga Feng? Ang laping Feng sa hilagang rehiyon ay may pambihirang kapangyarihan na kayang kontrolin ang lahat. Ang Laping Feng ay isang sinaunang pamilya na may daan-daang taong kasaysayan. Paano ka magiging isa sa kanila? At bakit naman hindi? Sabi mo ay Feng ka. Sakto. At mayroon ditong dating nagtrabaho sa grupong Feng bilang isang ehekutibo. Tawagin si CEO Jiang para makita kung itong si Bibe Feng ay tunay ngang mula sa pamilyang Feng. Malandi, tingnan natin kung hanggang saan naabot ang pagpapanggap mo. CEO, posible bang ang babaeng ito ay tunay na mula sa pamilyang Feng? Walang anak na babae ang pamilyang Feng sa henerasyong ito. Kung ganoon ang babaeng ito ay nagsisinungaling lang, ang ganitong uri ng kasinungalingan ay madali lang mabubuko. Manood lang tayo. Nabalitaan kong may nagpapanggap na binibini mula sa grupong Feng. Sino iyon? CEO Jiang siya iyon. Siya ang nagpanggap na heredera ng Feng. May tao ba riyan? Lumpuhin nyo ang mga binti ng malanding babaeng ito? Malandi, masyado kang mayabang. Sino ka ba sa akala mo para magpanggap na heredera ng Feng? Sinong nagsabing nagpapanggap ako? Ako ang kay matandang Ji Feng He na bagong inaanak na babae. Inaanak na babae? Anong inaanak na babae? Sa Hilagang Bayan nakatira ang pamilyang Feng? At isa pa, wala akong natanggap na balita na si matandang Ji Feng ay may kinuha na inaanak na babae? Tama po, CEO Jiang. Anong inaanak na babae? Tingin ko niloloko ka lang niya? Talagang hindi siya titigil. Hanggat hindi napapahamak, tignan mo muna ang sarili mo kung anong antas mo. Bakit ka naman gagawing inaanak ka at ni matandang Ji Feng? Ang kilos niyang yon. Nakuha mo ba? Nakuha na ni Mahal. Si Eben. Imbestigahan mo ang pagkakakilanlan ng babaeng ito. At tawagan mo si Aling Wang. Itanong mo kung nasa kwarto si Mrs. CEO, naghihinala po ba kayo na ang babaeng ito ay... Masyado kang madaldal. Ang hina talaga ng utak ko. Kung ang babaeng iyon ay si Mrs. nga.
Hindi ba't ang ibig sabihin niyon ay ang sarili nating malaking boss ay pinaglalaruan lang ni Mrs. CEO Jiang, kung ako sa iyo, tawagan mo na ngayon si Matandang Ji Feng para hindi masira ang iyong kinabukasan. Sige, tatawag ako ngayon para matahimik ka na. CEO Feng? May babae rito na nagsasabing siya ay? Tama, siya ang aking inaanak na babae. At ako ang nagpapunta sa kanya sa bidding party. Opo. Siya ba talaga ay inaanak na babae ni Feng He? Hindi ito maaari? Hinding-hindi talaga. CEO Jiang, niloloko ka lang niya. Alam ko na. Paanong ang babaeng ito ay magiging inaanak na babae ni Matandang Ji Feng? Malandi, niloko mo ako. Ikaw na isang hamak na babae na kung saan nanggaling ay nagpapanggap na heredera ng Feng. Ngayon ay tuturuan kita ng leksyon para sa matanda. Lapastangan? Bastos ka sa nakatatandang binibini? Bata ka pa? Para saktan ang nakatatandang binibini. Utos ni Master Feng? Ang sinumang bumastos sa kanya ay babaliin ang isang binti? Bata, sisimulan ko sa iyo? Hindi, huwag po. CEO, ito ang impitasyong ibinigay ng babae sa staff. Kinumpirmang ito nga ang ibinigay natin sa pamilyang Feng. Anong sabi ni Aling Wang? Tinawagan na si Aling Wang. Wala nga si Mrs. sa bahay. Nagpadala na siya ng tao. Ang aking malditang pusa. Lalo siyang nagiging kawili-wili. CEO, tungkol kay Mrs., kailangan ko bang pumunta? Wag na. Nakahanap ang malditang pusa ng ganoon kagandang kakampi. Oras na para maglabas siya ng galit. CEO Jiang. Siya ang pangalawang anak ng mga Feng. Kung babaliin mo ang binti niya, hindi ka ba natatakot na guluhin ka ng pamilyang Feng? Isang hamak na anak sa labas ng mga Feng? Hindi siya karapat-dapat sa nakatatandang binibini ng ang mga Feng? Ikaw, Ilayo niyo siya rito? Opo. Para hindi madumihan ang mata ng nakatatandang binibini? Huwag kang lalapit sa akin. Paano niya nagawa? Paano siya? magsorry ka na kay Bibi Feng. Mapagpatawad si Bibi Feng. Humingi ka ng tawad ng maayos. Siguradong papatawarin ka niya. Pasensya na at naging bulag ako sa aking pagkakamali. Nagsorry na ako sa iyo, pero sinasaktan mo pa rin ako. Bakit? Ang paumanhin mo, Baby Wen, ay kailangan ko bang tanggapin? Ikaw? Tama na. Magsisimula na ang bidding. Maligayang pagdating sa lahat sa bidding para sa proyekto sa West. Ang simula ay $5 million. Is $7 million. $10 million. $20 million. $70 million. Ang babaeng ito ay sadyang nanggugulo lang. Ang pamilyang Feng ay nasa Hilagang Bayan. Bakit nila kailangan ang lupang ito? Zheng Xiao, when yikshawa ng ating laro ay nagsisimula pa lamang. $100 million. Mayroon pa bang gustong humabol? $100 million sa unang pagkakataon. Pangalawang pagkakataon. Pangatlong pagkakataon at sold na. Ano ang tinatago mo? May $100 million sa card na ito. Ito ang naipon kong dote. $100 million. ZG.
Napakabuti mo naman sa akin. Zheng Xiao, talagang gusto mong gamitin ang dote ko. Ngunit sayang naman, mabibigo ang iyong pangarap. Wenzi, hindi mo inaasahan to. Gagamit ko ang dote mo para sa kanlurang arabal. Dahil ang lupaing ito, ang pinakagusto mo, at ngayon ay nakuha ko na. Hindi tinanggap ang bayad. Imposible ang card na ito ay may $100 million. Ang malanding si Wenzi ay hindi ako pwedeng lokohin. CEO Zheng, baka hindi sa iyo ang card na iyan. Tubukan mo ulit. Hindi tinanggap ang bayad. Imposible. Hinding-hindi ito mangyayari. Hindi tinanggap ang bayad. Ang malanding si Wenji. Kahit patay na ay niloloko pa rin ako. CEO Zheng, makinig ka. Kaya mo ba talagang maglabas ng $100 million? Bakit ka sumisigaw kung wala ka niyan? Naalala ko na ngayon, ang card na ito ay kinuha ni CEO Wen sa akin noon. Para yata ito sa kanyang dote. Napakawalang hiya naman nitong si CEO Zheng. Gagamit ng dote ng babae? Narinig ko na simula ng hawakan ni CEO Zheng ang mga Wen. Ay nalulugi na ito buwan-buwan? Baka naman ang mga Wen ay malapit ng magsara. Sinong nagsabing magsasara ang mga Wen? Gagawin ko siyang bangkarote ngayon din. Ako ang nagsabi. Bakit? Gusto mo akong maging bangkarote? Isipin mo muna ang sarili mong kalagayan. Sa patakaran ng Fengshan auction, kapag may umatras sa bidding, bukas ay malalaman ng buong bansa ang pangalan mo. Sasabihan ng mga bangko na i-freeze ang lahat ng ari-arian mo at ibaban ka sa industriya. CEO Zheng, ang maliligayang araw mo ay tapos na ngayon. Hindi. Hindi ito pwede, hindi ako pwedeng maban. Marami na akong isinakripisyo. Hindi ako pwedeng maban. Kayong lahat? Hindi pa nababaan si Kuyang Xiao, pero pinagtutulungan nyo na siya? Walang hiya kayo. Mukhang tapos na talaga ang maliligayang araw ni Zheng Xiao. Maliban na lang kung may sasalo. Pero, sino dito ang makakapaglabas ng $100 million? Maliban kay... Tama. Ang makakapaglabas ng ganoong pera ay ang babaeng ito lang. Ang halagang iyon para sa pamilyang Feng ay barya-barya lamang. BB Feng, dahil gusto mo rin ang lupa sa kanlurang arabal. Bakit hindi mo? Kuyang Xiao, bakit ka nagmamakaawa sa malanding iyan? Kumagat agad ang isda sa pain. Ayos ito. Kaya kong kunin ito. Pero gusto ko ang hawak mong 5% ng equity ng ang mga Wen. At isa pa, gusto kong turuan mo siya ng leksyon. Gusto kong paluhurin at pagluhod tawad siya sa akin hanggang sa masiyahan ako. Wen Yixuan, Zheng Xiao, ipapatikim ko rin sa inyo ang pakiramdam na traidorin ng mahal nyo. Bakit? Akala ba talaga ni CEO Zheng na dahil sinampal mo si Bebuen ay tapos na ang lahat ng ito? Huwag mong kalimutan, nakakasabi lang ni Bebuen na isa akong malanding babae. At sinabi pa niyang luhod tawad ako. At huhubaran pa raw niya ako. Ikaw na malandi, huwag kang manggulo. Sa relasyon namin ni Kuyang Xiao? Kuyang Xiao. Huwag mong sabihing si Babawen at CEO Zheng ay magkalaguyo pala kayong dalawa. Huwag kang mag-imbento ng kwento. Si Kuyang Xiao ay tipa ng ate ko. Kami ay... Diyos ko. Bayaw at hipag pala ang drama niyo. Hipag. Manahimik kayo. Grabe ang laro nila. Magsitigil na kayong lahat. BB, Feng, ako at si Wen Yixuan. Pati na ang atin niyang si Wenji ay bata pa lang. Ay sabay nang lumaki sa ampunan. Gusto lang niya akong tawaging Kuyang Xiao. Iyon lang iyon. Kung hindi makakabayad agad si CEO Zheng o makakahanap ng sasalo nito, mapipilitan akong maglabas ng ban order para i-freeze ng bangko ang lahat ng mga ari-arian ni CEO Zheng. 5 segundong countdown. 5, CEO Zheng, limitado ang pasensya ko. 4, Mukhang si CEO Zheng ay walang katapatan. Kalimutan na lang natin.
Tatlo? Biba Feng. Mukhang nakapag-isip na si CEO Zheng. Ginagawa ito ni CEO Zheng para sa ikabubuti ng grupong Wen. Naniniwala akong si Beba Wen ay maiintindihan din ang hirap ni CEO Zheng. Oo. Para lang ito sa ang mga Wen. Kuyang Xiao, hindi mo ako sasaktan, di ba? Dalawa? Kasalanan mo kung bakit galit si Bibi, Feng. Ikaw na babaeng walang utak at hamak na babae. Bibi Feng. Ngayon ba ay kontento ka na? Sinasabi ko sa iyo na sinadya ko na hayaan kang guluhin ako. Para sa sandaling ito, ang pakiramdam na gamitin ang mahal mo. Kamusta ito? Sino ka ba talaga? Hindi ka maaaring maging siya. Hindi ito maaari. Hindi ito maaari. Isa? Kukunin ko ang West Project. Tagumpay ang pagbabayad. Bukas ay magpapadala ako ng tao sa grupong Wen para sa transfer contract. Ito ay unang hakbang pa lamang. Humanda ka na. Bumalik na siya. Si ate iyon. Ang taong ito ay si ate. Tumahimik ka. Patay na si Wenzi. Naintindihan mo ba? May mga tao talaga na sadyang mapapalad. May umaalo kapag malungkot. Hindi gaya ko na walang-wala. Tama na ang inom. Umalis ka. Lumayas ka. Sino ka ba sa akala mo? Pakialam mo ba sa akin? Dahil ako ang iyong asawa. Kilala mo ba kung sino ang asawa ko? Ikaw. Suriin ang database ng DNA. Kunin ang gene ni Wenzi. Tingnan kung katulad ba ito kay ni Anyan. Paglabas ng resulta, ibigay mo agad sa akin. Senyorito Feng, sa tingin niyo rin po ba na si Mrs. ay si Wenzi? Opo, Senyorito Feng. Gaano karaming alak ang nainom ni Mrs.? Hinaan mo ang boses mo. Aling Wang, magluto ka ng sabaw panlasing. Sige po, pupunta na. Halikan mo ako. Lasing ka na. Huwag kang magsisi. Hindi ba ito kasalanan? Eto, bakit hindi nakasara ang pinto? Diyos ko, Diyos ko. Nakatulog ko si Feng Yan. Totoo ngang tukso ng ganda. Ang liit ng katawan ni Mrs., hindi man lang nagpigil si CEO Feng. Mrs., uminom po kayo ng sabaw para lumakas ang inyong katawan?
Mahal. Pupunta tayo sa ospital mamaya. Ospital. Anong klaseng lugar ang ospital? Ang galing magpanggap ng malditang pusa. Ang ospital ay lugar para magpatingin at magpaturok. Turok. Hindi pupunta si Mahal sa ospital. Hindi may sakit si Mahal. Masakit ang turok. Hindi si Mahal ang magpatingin, kundi si Fengshi. Nabalian siya ng binti. Ngayon ay nasa ospital siya. Tayo ang kanyang nakatatandang kuya at ate. Kaya kailangan nating bisitahin siya. Nabalian ng binti. Buti nga sa kanya. Teka, paano ako nakauwi kagabi? Ang mga kalmot na ito. Hindi kaya ako ang gumawa nito. Wenzi, hayop ka talaga. Mahal. Ma'am, sige, pupunta tayo. Alingwang. Tulungan mo si Mrs. na maghanda ng regalo para sa pagbisita. Sige po. Huwag na si Mahal na ang maghahanda kaya ni Mahal. Sige po. Fengshi, bibigyan kita ng isang regalo na hindi mo malilimutan habang buhay. Sumasakit na naman ba? Tita Shu, ano ang sabi ng doktor? Ang kawawa kong anak. Kapapasok lang ng doktor at sabi niya kay Fengshi, wala na talagang pag-asa ang binti niya. Kasalanan ito ng hangal na to. Simula nang pumasok siya sa pamilya natin, hindi na tayo naging tahimik. Isa siyang malas ka. Tama na. Ang bumasag sa binti ni Fengshi ay ang pamilyang Feng. Tita Shu, bakit mo sinisisi si Ani yan? Bakit hindi ko siya pwedeng sisihin? Simula nang pumasok siya sa bahay na ito, kayong magkapatid ay nagsimula ang patayan ng kapatid. Ngayon, naputol na rin ang isang binti ni Fengshi. Talagang sisisihin ko siya. Kung hindi siya, sino pa ba? Kuya, pinoprotektahan mo pa rin siya? Mali ba ang sinasabi ni Mama? Kung hindi dahil sa kanya, baka ang binti ko ay hindi naman talaga mapuputol. Siya ang may kasalanan ng lahat. Takot kayong lumaban sa pamilyang Feng. Kaya kay ni Anian nyo ibinubuhos ang galit nyo. Akala nyo ba patay na ako? Ang babaeng ito na hindi alam ang pinagmulan, ano bang nakita mo sa kanya? Bakit mo siya pinoprotektahan ng ganyan? Asawa, huwag ka nang magalit. Si Anian ay may inihandang regalo para kay Fengshi. Nasaan ang regalo? Ang regalo ay nasa labas. Juhua, gusto mo ba talagang isumpa ang anak ko na mamatay? Ano ba itong nasa kahon na ito? Damit panlibing. Gusto mo talagang mamatay ang anak ko? Ako. Tingnan mo, papatayin kita sa bugbog ngayon. Ma. Tita Shu, tama na iyan. Hindi ginawa ni Anian. Nakita ni Anian sa TV na ang mga kuya at ate ay nagbibigay ng ganitong regalo. Tignan mo, makulay ito. Napakaganda nito. Alice. Layas kayong lahat. Naglalaro ba tayo ng laro ng wisik-wisik ng tubig? Hangal. Talagang hangal. Ma? Anong ginagawa mo? Binuhusan mo ako ng mainit na tubig. Matandang babae, hindi ba tayo? Naglalaro ng wisik-wisik ng tubig. Huwag mo akong wisikan. Darating na ang tubig. Oh, aking prinsesa, anghel at munting pasaway. Bakit mo naman binigyan si pangalawang senyorito Feng ng krisantemo at damit panlibing? Sila kasi, inapi nila si Feng Yan. Bakit nakita ko sa TV ang mga kuya at ate na ganoon din magbigay ng mga regalo? Ano sa tingin mo? Magaling ba si Yan? Mrs., ang krisantemo at damit panlibing ay para lang sa mga tepok na Tepok? hindi mo rin maiintindihan. Mrs., ang galing ng ginawa mo. Pero sa susunod, wag na nating gawin iyon. Pwede ba? Sige. Hello, CEO Wen. Ang headline sa fake news account, isend ko para makita nyo.
Ito po. Magaling kumuha ng bayarang trolls para mag-comment sa ibaba tungkol sa pagbayad niya gamit ang bigay kaya. Sige po, ano na ang susunod? Bago ako umalis sa auction, nag-iwan ako ng isang calling card sa kanya. Para saan po ito? Siyempre para kay Zheng Xiao, ay isipin niyang gusto ko siya. At sa makalawa ay iimbitahan ko siya na pumunta sa aking birthday party. CEO Wen? Sa mga paraan ni Zheng Xiao, baka kayo ay... Huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Sige po, ano pa ang kailangan kong gawin? Kailangan kong gamitin mo ang pangalan ng pamilyang Feng para i-book ako sa isang hotel at mag-ayos ng ilang tao na tutulong sa akin. Sige po. Anong nalaman nyo? Sino ba talaga ang nagbunyag ng nangyari noong gabing iyon? Wala pa kaming nahanap. At ang ating opisyal na account ay pinagkakaguluhan na. Mga walang silbi! Ano bang ginagawa ng kagawaran ng relasyong pampubliko? Anong nakasulat diyan? Sinasabi nila, napalamunin daw kayo, CEO Zheng, gamit ang dote ng inyong dating nobya at sinasabing karma raw ito. Bumabagsak din ang stocks ng ating kumpanya at kapag nagbagsak presyo, magiging bangkarote na tayo. Bibigyan kita ng isang araw para ayusin ang lahat ng ito. Kung hindi, sisante ka na. Layas! Bangkarote? Basta makuha ko si B.B. Feng at malunok ang pamilyang Feng. Ang lungsod ng Jiang ay magiging akin na. Kahapon, sa ginanap na auction sa Fengshan, si CEO Zheng ng grupong Wen dahil sa hindi pagbabayad ng mataas na halaga ay muntik ng maban. Kinuha ito ng isang mayaman na babae at balitang ang black card ni Ji Zheng ay sa ilalim ng pangalan ng dating CEO ng Wen na si Wen Ji. Talagang hindi siya makapaghintay. Mrs., saan po kayo pupunta? Bumalik po kayo rito. Diyos ko, anong kasalanan ito? Anong heredera ng mga Feng? Isa lang naman siyang laruan sa aking mga kamay. Senyorito Feng, ang quarter na ito, kumpara sa nakaraang quarter. Hello, Aling Wang, anong nangyari? CEO Feng, tumakas ang misis. Tumakas siya. Ayos lang, Aling Wang. Babalik din siya. Ang pinapaimbestiga ko. Kumusta na? Kasalukuyan ng iniimbestigahan. Kapag lumabas na ang report, agad-agad itong isa-send sa cellphone ko. Sige, bantayan niyo ng palihim si Nian yan. Huwag na huwag niyo siyang hahayaang masaktan. Masusunod po. CEO Zheng, hindi ko akalaing ang aga niyo. Servidor para sa binibining ito. Hindi na ako magpapakipot. Ito at ito. Ito at ito. Pati na rin ito. B.B. Feng, ang dami mong inorder. Maubos mo ba lahat iyan? Pasensya na, gusto ko kasing matikman ang bawat cake. Siguro naman si CEO Zheng ay hindi kaya bayaran ito. Siyempre hindi. B.B. Feng, umorder ka lang ng gusto mo? Iyan muna sa ngayon. Ay, oo nga pala. Dagdagan mo pa ng isa, chocolate cake na walang chocolate. Gusto mo rin ba ng chocolate cake na walang chocolate?
Oo, bata pa lang gusto ko na. Bakit? Wala lang, kasi gusto rin iyon ng ex-girlfriend ko. Ang dating kasintahan mula sa grupong Wen, ang dating CEO na si Wenji. Balita ay patay na raw siya. Tama, patay na si Wenzi. Tanggapin mo ang aking pakikiramay. Siya nga pala CEO Zheng. Maari mo akong tawaging ni Anian. Si Feng ni Anian. Ni Anian. Ni Anian din ang pangalan mo. Bakit? Wala lang ito. Salamat. Ikaw si Wenzi. Hindi ikaw siya. Patay na siya. Patay na siya. CEO Zheng, anong nangyari? Hindi ba ito ang nasa balita na palamunin na lalaki? Ginamit niya ang pera ng ex niya para bumili sa auction. Pero dahil hindi aktibo ang card, ay hindi ito gumana. Kaya nga sinasabi ko, huwag na huwag magpapakasal sa lalaking huthot yaman. Kung hindi mo alam kung paano ka mawawala. Nabalitaan ko na ang ex niya na si CEO Wen ay patay na. Baka siya pa ang pumatay doon. Kapag nagsalita pa kayo, ay mabulok kayo sa kulungan. CEO Zheng, ayos ka lang ba? Hindi. Ayos lang ako. CEO Zheng, sa makalawa, ay kaarawan ko na. Kaarawan mo. Oo nga. Alam mo namang bago lang ako sa lungsod ng Jiang at wala pang masyadong kaibigan. Kaya sana ay makapunta si CEO Zheng sa aking birthday party. Sige, pupunta ako. Sisiguraduhin ko na sa iyong handaan ay gagawin kitang maging babae ko. Maligayang kaarawan. Salamat. Ni Anian. Maligayang kaarawan. Salamat. Ni Anian. Anong nangyayari sa iyo? Nahihilo ako. Ang init. Dalhin siya sa silid 342. Sige. Bibi Feng. Hello po, miss. Si Ji Zheng ay nasa aming hotel at lasing na lasing. Pakiusap pumunta kayo sa Silid 34 Tatos para sunduin siya. Sige, papunta na ako riyan. Sige po. Huwag kang mag-alala, hindi kita irereklamo. Ni Anian. Ni Anian. Anong ginagawa niyo tumigil kayo? Itigil niyo ang pagkuha. Nabalitaan ko na si Beibo Feng ay hinahabol si CEO Zheng. Totoo ba ang balitang ito? Ang babaeng nasa kama na ito. Si Beibo Feng ba talaga siya? Ang nobya ni CEO Zheng ay nawawala pa rin hanggang ngayon. Pero nandito ka ngayon at kasama si Biba Feng sa kama. Nagpapanggap ka lang ba na tapat? Pakiusap, magpaliwanag ka. Hindi ko kailanman niloko si Zizi. Nilagyan nila ako ng gamot. Anong gamot? Posible kaya na nilagyan ni Bab Feng si CEO Zheng para lang makasama ang mahal na CEO Zheng. Napakababa naman ng paraang ito. Feng Mian yan. Sinabi ko na sa iyo, si Wenzi lang ang mahal ko. Bakit mo pa rin ako ginugulo ng ganito?
Zheng Xiao, wala ka pa ring. Hiya gaya ng dati. Bumangon ka na riyan. Paalisin mo ang mga reporter na ito. Hindi ba't gusto mong pakasalan kita? Sige, papakasalan kita. Simula ngayong araw, hindi mo deserve ang pag-ibig ko. Alam na ng buong bansa na nakuha ko na ang heredera ng mga Feng. Kapag hindi ka nagpakasal sa akin, tingnan natin kung sinong mayaman ang kukuha sa iyo. Bibi Feng, lumabas ka na. Sinabi na ni CEO Zheng na papakasalan ka niya. Balita naming noong si Bob Feng ay nasa Timog Lungsod pa, ay mahilig siyang maging mapang-akit at makipagpalandian. Magulo ang kanyang pribadong buhay sa alta sosyedad ng Timog Lungsod. Ay walang hindi nakakaalam nito. Hayaan na, ginawa ito ni Bebo Feng dahil sa sobrang pagmamahal sa akin. Bumangon ka na riyan. Huwag ka nang mag-eskandalo. Kailangan pa ba kitang pilitin? Xuan, bakit ikaw ang nandito? Hi, hindi ko alam. Hindi ko alam ang nangyari. May gumamit ng cellphone mo para tawagan ako. Sabi nila lasing ka raw. At sunduin ka sa silid numero 342. Pagkapasok ko pa lang, ay pinatumba na ako. Zheng Xiao, Wen Yixuan. Nagustuhan niyo ba ang regalo ko? Pangalawang Bebe Swen, ikaw at ang bayaw mo. Ay magkasama, kaya mo pa bang harapin? Ang nakatatandang Beb, Wen? Baka naman kanina pa. Silang may patagong kilos. Ang bayaw at ang hipag. Malaking balita ito. Bilisan niyo ang pagkuha. Huwag kayong kukuha. Babasagin ko ang mga kamera nyo. CEO Zheng. Pangalawang Bebe, Wen. Ang pagkamatay ng nakatatandang bibi siya, Wen. Ay may kinalaman ba sa inyo? Nahuli ba niya kayo? Sa inyong pagtataksil. Kaya niyo siya pinatayin ng saksi. Pakiusap, magpaliwanag kayo. Baka naman ito ay dahil sa selos. Narinig ko rin na noong mamatay si CEO Wen, ang lahat ng ari-arian sa mansyon ng mga Wen ay nasa kamay na ni CEO Zhang. Huwag kayong mag-imbento. Malinis ang ugnayan namin ni Yuan Xuan. Biktima lang kami ng paninira. Paninira? Sino naman ang naninira sa inyo? Siya, siguradong si Feng ni Anian iyon. Siya ang nanira sa akin? Sino ba ang tumatawag sa akin? Saan ka ba pumunta? Lasing kasi ako. At nagpahinga sa katabing silid. Sa katabing silid? Bakit ka? Nandoon sa katabing silid? Kung wala ako sa katabing silid, dapat ba ay nandito ako sa silid na ito? At sinabi ni Bibo Wen na sinet up ko siya. Ano naman ang ginawa ko sa kanya? Itatanggi mo pa? Siguradong ikaw ang nag-utos sa serbidor na kunin ang cellphone ni Kuyang Xiao para tawagan ako. At akitin ako sa silid na ito para lang sirain ang dangal ko. Napakahusay talagang gumawa ng kuwento ni Bibe. Wen, sayang at hindi ka naging screenwriter. Paulit-ulit mong sinasabi na sinisira ko ang dangal mo. Bakit ko naman gagawin iyon? May ebidensya ka ba? Feng ni Anyan. Akala ko isa kang mabuti at marangal na babae. Hindi ko akalaing ganyan ka kasama. Dahil lang ba sa auction, kaya nagalit ka kay Xuan? Kaya gagamitin mo ako para sirain ang dangal niya. Napakasama naman ni Bobo Feng. Dahil lang sa maliit na bagay, sisirain na niya ang dangal ng isang babae. Kailangan ko ba si Feng ni Anian na manira ng dangal para makaganti? Bakit hindi muna si Baba Wen ang magpaliwanag kung ano? Ang ibig sabihin ng mga litratong ito? CEO Feng, ang aming maliit na hotel, ay napili ng grupong Fengxiang. At mabili, ito ay aming karangalan. CEO Feng, gaya ng iyong inaasahan, ang gene matching ni Mrs. at Wenji ay naging matagumpay. Ang ating Mrs. ay walang iba kundi ang dating CEO ng grupong Wen na si Wenji. Malditang pusa. Hindi ko akalain na ikaw talaga siya. Ito ba ang sinasabi ni Baba Wen? Na siya ay malinis. Diyos ko, Bebe. Wen, napakakapal ng iyong mukha. Ang sarili mong ate ay nawawala pa hanggang ngayon. Pero nilalandi mo na ang iyong bayaw. Ibubunyag ko kayong lahat. Kayong mga taksil sa asawa. Hindi, wala akong ginawa. Lumayo kayo, umalis kayo rito. Bilisan niyo ang pagkuha. Malaking balita ito, bilis. Huwag kumuha. Itigil nyo iyan. Itigil nyo na ang pagkuha. Zheng Xiao, Wen Yixuan, nagustuhan niyo ba ang regalo ko? Anong nangyayari sa loob? CEO Feng, sabi ng servidor, si CEO Zheng daw habang nasa birthday party ni Beb Feng ay napagbintangang may nangyari sa kanila ni Beb Wen. Ipapaayos ko na ito agad. Siya nga pala CEO Feng. Habang iniimbestigahan si Mrs.,
hindi sinasadyang nalaman na si Zheng Xiao ay tipan ni Mrs. Pumunta ka sa mga reporter. Kunin ang video ng pagtataksil nila. Bilhin mo ang lahat ng iyon. At i-play sa buong lungsod ng Jiang. Paulit-ulit sa malalaking screen. Masusunod po. Ituring na lang nating sorpresa bago ang kaarawan ni Mrs. May asawa na si CEO Feng? Ang singsing sa kamay ko. Hindi pa ba halata? Halatang halata po. CEO Feng, dito po tayo. Nakapagtataka ang likod ng taong iyon. Bakit kamukhang kamukha ni Feng Yan? Nabalitaan ko na ang dumaan kanina ay si CEO Feng na bumili ng hotel natin. At narinig ko rin na guwapo at mayamang-mayaman ang CEO Feng na ito. Gustong-gusto ko siyang pakasalan. Sino ba namang hindi? Sabi niyo ang dumaan kanina ay ang tinatawag na CEO Feng? Oo, siya ang CEO Feng ng grupong Feng Shang. Ang mga mayamang binata na tulad niya, siguradong matagal na siyang mayroong nobya. Ang mga katulad nating simple ay wala ng pag-asa. Siya pala ang CEO ng grupong Feng Shang. Hindi ko alam kung ano ang pinagkakaabalahan ng walang kwentang asawa ko nitong mga nakaraang araw. Hindi ko man lang siya mahagilap. Mukhang may sipon si CEO Feng. Magpapahanda ako ng gamot para sa inyo. Huwag na. Huwag kumuha ng larawan. Itigil nyo na iyan. Itigil nyo na ang pagkuha ng litrato. Hindi ko akalain na ang kamay ni matandang Jifeng ay ganito kabilis kumilos. Mukhang kailangan na nating simulan ang susunod na hakbang sa plano. Gaano na katagal ang relasyon ni Anian at Zheng Xiao? Ayon sa aking investigasyon, si Mrs. at si Zheng Xiao ay lumaki sa ampunan at sila ay mula bata. Mula bata? Buisit. Bakit ko pa sinabi ang mula bata? Patay na talaga ako nito. Sige na. Anong mula bata? Sa huli ay ang ating CEO Feng pa rin ang nagwagi. 1 taon lang naman silang naging engaged noon. Pero sa huli, ang ating CEO Feng pa rin ang pinakasalan ni Mrs. Engaged? Opo. Pero ang engagement nila ay hindi kailanman inanunsyo. Nga pala, CEO, habang iniimbestigahan ko si Mrs., pumunta ako sa mansion ng mga Wen at nahanap ang cellphone ni Mrs. CEO Feng, nandito na po kayo? Tumawag si espesyal na asistente Shi at sinabing may sipon kayo? Ihahanda ko na po ang lahat? Nakabalik na ba si Anian? Kanina pa po nakabalik si Mrs. Naliligo po siya sa kanyang kwarto? Kayo po? Aling Wang, may niluluto ka bang masarap? May sakit si CEO Feng. Nagluluto ako ng tsaa para sa kanya? May sakit si Feng Yan? Aling Wang, may sakit ang asawa ko. Pupunta si Anian sa asawa ko. Sige. Ang cellphone na ito. Ito nga ang cellphone ko. Zheng Xiao, Wen Ixuan. Sa wakas ay mailalabas ko na ang paglipat ng yaman, ebidensya ng krimen nyo, sa publiko. Humanda kayo sa akin. Iniimbestigahan niya ako. Alam na kaya niya ang tunay kong pagkatao.
Munting mahal, nagkukunwari ka lang pala. Tingnan natin. Hanggang kailan mo ito kayang gawin? Magpadala ng tutulong ng palihim kay Wenxi. At tapusin sina Zheng Xiao at Wen Yixuan. Masusunod po, CEO Feng. Hello, CEO Wen. Nakuha ko na ang cellphone ko. Nandito ang ebidensya ni na Zheng Xiao at Wen Yixuan na sila ay magkasabwat sa paglustay ng pera ng kumpanya, lahat ng kanilang mga kasalanan. Pati na rin ang ebidensya ng pagtatangka nilang pagpatay sa akin. Mabuti naman. Balak niyo na po ba na ibunyag sila ngayon? Kung ikaw si Zheng Xiao, ano ang susunod mong gagawin? Bagsak na stocks ng ang mga Wen ngayon. Kung ako sa kanya, magpapatawag agad ako ng clarification press para kumalma ang sitwasyon. Tama. Gagawin ko iyan sa harap ng lahat ng reporter sa lungsod ng Jiang. Ibubunyag ko ang tunay nilang kulay. At itatapon sila sa impyerno. Sige po. Kuyang Xiao, masakit. CEO Zheng, sa buong lungsod ng Jiang, alam na ang relasyon niyo ni Beppu Wen at ang stocks ng grupong Wen ay bagsak presyo na. Kung walang perang papasok, hindi lang ang mga Wen ang magiging bangkarote, pati ang lahat ng inyong personal na ari-arian ay mapi-freeze na rin. Kasalanan mo ito. Kayong mga babae ay panggulo lang sa plano ko. Kung hindi dahil sa iyo, si Feng Nianian ay matagal nang naging akin lang. Nag-aalala lang ako sinong mag-aakala na ang malanding si Feng Nianian ay lolokohin ako. Ang tanga mo kasi. Pero halata namang siya ay selos dahil mahal mo ako. Gusto niya akong sirain para iwanan kita ng tuluyan. Hindi ko akalain na si Feng Nianian, ang malanding iyon ay mahal ako hanggang sa mabaliw siya sa selos. CEO Zheng, ano na ang gagawin natin? Sa opisyal na Weibo ng kumpanya, puro masasamang komento ang naroon. Anong gagawin? Siyempre magpapatawag ng press conference at sasabihin ang lahat ng ito ay frame up lang laban sa akin. Sige, gagawin ko na po agad. Ipagdasal mong maging maayos ang lahat ng ito para maging CEO ako ng grupong Wen. Kung hindi, ipapatapon kita sa Aprika. Tama nga ang hinala niyo, CEO Wen. Ayon sa balita mula sa katulong, sa mansyon ng mga Wen si Zheng Xiao ay magdaraos ngayong araw ng isang clarification press. Clarification press ni Zheng Xiao para balinawin ang relasyon nila ni Wen Yixuan. Tama. Zheng Xiao, Wen Yixuan, ang inyong kamalasan ay dumating na. Munting mahal. Asawa. Mahal, huwag kang mag-alala. Kahit ano ang gawin mo, tutulungan kita ng lubos. Itatampok kita sa pinakamataas. Narinig ko kay Aling Wang na nagpipinta raw ang mahal ngayong araw. Gusto ng mahal ang magpinta. Pero bakit parang narinig ko na may kausap ang mahal kanina? Anong nangyari? Mahal. May kausap akong isang magandang ate. Nakakaawa, sobrang kawawa. Puno siya ng dugo sa buong katawan. Nagsisinungaling ang munting ito. Tara, kain na tayo. Sa inyong lahat, narito ako para linawin ang iskandalo sa amin ni pangalawang Beppu Wen. Kaming dalawa ay biktima lamang ng paninira. Nahanap na ang may sala. Ang taong ito ay si Jia Ming. Siya ay mula sa grupong Wen bilang direktor ng pananalapi. Noong nakaraang kalahating buwan, dahil sa pagnanakaw ng pondo, ay tinanggal ko siya sa trabaho. Kaya ang ibig sabihin ni CEO Zheng, ang taong ito ay nagtanim ng galit at nagplanong gawin para si CEO Zheng ay sira ang dangal?
Oo sa handaan ng kaarawan. Ni Beba, Feng. Nilagyan niya ng gamot ang inumin ko. Ginamit niya ang aking cellphone para tawagan ang pangalawang bay ng pamilyang Wen. Pinapunta sa tuluyan at pinatulog siya. Inilagay siya sa aking kama para gumawa ng malalaswang eksena. Kasalanan mo ang lahat. Na-blacklist ako sa industriya. Papatayin kita. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Si CEO Zheng at pangalawang Beba Wen ay talagang biktima ng paninira. Ang taong iyon ay dapat mamatay. Ang mga ganyang tao ay dapat na ipakulong sa kulungan. Alam ko na sa pagmamahal ni CEO Zheng kay CEO Wen Zi, hindi niya magagawang magtaksil. Paano naman ipapaliwanag ni CEO Zheng ang litrato ng paghalik niya kay pangalawang Bibi Puen na inilabas ni Bapeng? Si Bibo Feng ay nalin lang din. Ang litratong ito ay peke lamang. CEO Zheng, may pag-angat ng stocks ang mga Wen. Sakto at ngayong araw ay mag-aanunsyo ako ng balita. Formal na po bang kukunin ni CEO Zheng ang posisyon ng CEO ng grupong Wen? Ipinapahayag ko na simula ngayon, ako na ang gaganap bilang Ano ba ito? Nakakatakot naman. Kuyang Xiao, bumalik na ba si ate? Sigurado akong bumalik na si ate? patay na si Wenji. Naiintindihan mo ba? Napakagandang palabas, kung naman nito. Nakakatakot ang painting na ito. Bakit ang babaeng pinatay diyan ay kamukhang-kamukha ng dating CEO ng Wen na si Wenzi? Beba Feng, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Pakiusap lumabas ka? Bakit may mali ba akong nasabi? At saka yung mamamatay tao doon ay kamukhang-kamukha niyo CEO Zheng. Huwag ka nang manggulo. Alam kong hindi mo gusto si Ixuan. At galit ka dahil hindi ko siya pinaalis. Pero hindi ka dapat magpauto sa ibang tao. Ako pa ang nanggugulo? Hindi ba? Gusto mo lang solohin si Kuyang Xiao? Makuha ang pagmamahal ni Kuyang Xiao? Kaya gumagawa ka ng mga awalang kwentang biro para lang mapansin ni Kuyang Xiao. Tama? Isa kang babaeng, gagawin ang lahat. Kahit pasirain mo ako. Tama ka riyan. Talagang sisirain kita. Ikaw ba ang may gawa sa painting na ito? Oo, ako nga. Ano ba ang balak mo? Ano? CEO Zheng, sa talino mong iyan, bakit hindi mo hulaan? Ang susunod kong gagawin? Ano ba ang gusto mong gawin? Ano pa nga ba? Ikaw na makasarili at masamang babae? Ano pa ba ang magagawa mo? Hindi ba't gusto mo lang makuha ang aking Kuyang Xiao? Pinapayuhan kitang sumuko na. Kahit ano pa ang gawin mo. Sa puso ni Kuyang Xiao ay hinding-hindi ka magkakaroon ng puwang? Tama na, paulit-ulit na lang ang mga salitang iyan. Hindi mo ba kayang mag-isip ng iba? Ikaw. B. Feng. Alam kong ikaw ay anak sa pagkakaampon. Gusto mong gamitin ang kasal para patatagin ang iyong posisyon. Kung luluhod ka ngayon at hihingi ng tawad sa amin ni Ixuan, patatawarin kita. Bakit napakakumpiyansa ni CEO Zheng? Ano ang nagpapaisip sa iyo? Naluluhod ako at magmamakaawa sa iyo? Pakipot laro ba ito? Ba, Feng? Kung titigil ka na habang maaga pa, maaari kitang pakasalan. Kung hindi ay wala kang makukuha. CEO Zheng, makipagpustahan tayo? Anong pusta? Ang susunod kong hakbang, sisira kaya sa iyong dangal? Ano ang balak mong gawin? Oras na para tapusin na ito. Bakit nasa iyo ang teleponong ito? Bakit? CEO Zheng sa cellphone na ito. Pamilyar ka ba? Zheng Xiao, nilandi mo ang kapatid ko para magsabwatang nakawin ang ari-arian ng grupong Wen. Tumawag na ako ng pulis. Zheng Xiao, Wen Yixuan. Dumating na ang inyong kamalasan. Diyos ko, si CEO Zheng nga at si pangalawang Bepuen ang pumatay kay CEO Wen. Isa talaga silang masamang pares. Pero itong si Wenzi ay medyo kaawa-awa rin. Ang kanyang tipan at kapatid ay nagtataksil sa kanya, kaya pati ang buong grupo ay mapupunta na lang sa masamang pares na ito. Oo nga, nakakadiri silang dalawa. Paglabas ko rito ay agad kung ibubunyag ang lahat ng kanilang mga kasalanan. Manahimik kayo. Tumahimik kayong lahat.
Sino ka ba talaga? Sino ka ba talaga? Kung sino ako? Ako si Wenzi. Kuyang Xiao, si ate ito. Bumalik na si ate. Manahimik ka! Anong kinatatakutan mo? Kaya ko siyang patayin. At kaya ko siyang patayin ulit. Hindi ikaw si Wenji. Nakita na kita. Ikaw ang nakatatandang Senyorita Feng. Isa kang hangal. Nasaan ang ebidensya? Ang ate ko, sa kanang braso niya, may balat bulaklak siya. Wala ka niyan. Hindi alam ni Zheng Xiao. Pero pati ba naman ikaw? Wala akong kahit anong balat bulaklak. Trip ko lang yun noon, kaya naglagay ako ng tattoo sticker. Patay na si Wenzi. Akala mo ba maniniwala kami sa iyo? Tama. Hanggang ngayon ay nagluluksa pa rin kami. Sa pagkamatay ng ate ko, bakit kami magsisinungaling? Sinasaktan mo lang, kami lalo sa mga sinasabi mo? Wen Yixuan, ako ang tunay mong ate. Ngayon ba ay kakampi ka sa kanya at magiging konsentidor? Mga tauhan, paalisin nyo ang baliw na babaeng ito. Tingnan ko lang kung sino ang maglalakas loob. Tingnan ko kung sinong magtatangka. Bakit siya nandito? Tingnan ninyong lahat ito. Anong Wenzi? Ang nakatatandang Senyorito Feng ay naghanap lang ng kamukha ni Wenzi na mukha para sakupin ang grupong Wen. Wala nang hiya ang pamilyang Feng, kumuha sila ng baliw para magpanggap na henyo. Nakakatawa talaga itong si Wenzi. Tama ang sarili kong ate, hindi ko ba siya makikilala? Ang babaeng ito ay sadyang delusional lang. Araw-araw niyang iniisip na isa siyang makapangyarihang heredera, kaya naman lagi niyang hinahabol ang aming Kuyang Xiao. Nakatatandang Senyorito Feng, payo ko, lumayo ka sa babaeng ito. Baka dumating ang araw, nalokohin ka lang niya. Ang babae ko. Mas kilala mo ba siya kaysa sa akin? Ito ang resulta ng DNA ng aking misis at ni Wenji. Ayon sa ulat na ito, magkatugma ang kanilang mga gene. Pwedeng palsipikahin ang litrato, lalo na ang mga dokumento. Maliban na lang kung mabubuksan mo ang safe ng grupong Wen, kung nasaan ang jade ng kapangyarihan. Bakit hindi mo ba kaya ang nakatatandang Senyorito Feng? Sa susunod na mamimeke ka, siguraduhin mong tama ang lahat. Mga tauhan, palayasin ninyo sila rito. Ang press conference ng mga Wen ay hindi para sa kung sino-sino lang na basta na lang papasok. Paano kung mabuksan ko ito? Wenzi, dahil naghahanap ka ng kamatayan, pagbibigyan kita. Dalhin dito ang safe. Narito na ang kahadeyero. Kung aaminin mo na isa kang impostora ngayon, lumuhod ka sa harap ko at kay Kuyang Xiao, baka sakaling mapatawad pa kita. Paano kung ayaw ko? Talagang napaka-tigas ng ulo mo. Kapag hindi mo nabuksan, lumuhod ka at humingi ng tawad, pagkatapos ay gumapang palabas. Paano kung sakaling mabuksan ko ito? Baka sa kulungan na kayo lumuhod. Imposible yan. Kahit subukan mo pa ng 100 beses, hindi mo yan mabubuksan. Tama, isa ka lang impostora? Gusto mo pang buksan ang kahadeyero ng ang mga Wen? Nananaginip ka ng gising. Tanggapin mo ang pagkatalo. Gaya ng sinabi ni CEO Zheng, kailangan mo nang gumapang palabas ng nakaluhod. Pinalitan ko na kay Shuangshuan. Ang kahadeyero, Wenzi, mamamatay ka ngayong araw. Alam ko na. Ang kahadeyero. May mali sa kahadeyerong ito. CEO. Hinala ko pinalitan nila ang totoong kahadiyero. Gusto nyo bang imbestigahan ko? Bibigyan kita ng 3 minuto. Gusto kong makita ang totoong kahadiyero. Sige po. Peke. Kung ganoon ay ilabas mo ang totoong kahadeyero. Ang peke ay peke lang talaga. Lumuhod ka na sa harap ko. Ilabas nyo na ang kamera at kunan ito. Ang video ng ang nakatatandang Senyorita Feng na nakaluhod. I-upload ito sa internet. Gumapang ka palabas na parang asong ulol. Siguradong bukas ay magte-trending ito. Luhod tawad at gumapang palabas. Asong ulol, tama mamaya. Gagapang ka na parang aso. Nakatatandang Senyorito Feng, ang babaeng katulad niya. Itapon man sakali ay sa tingin ko, walang lalaking magtatangkang pumulot sa kanya.
Ako na ang bahala sa sarili kong problema. Ikaw na baliw na babae. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Ngayon ay gagawin ko. Na mabilis ang katapusan mo? Ang totoong safe ay nasa mga kamay ko na. Mrs. Ako si Wenzi, ang CEO ng grupong Wen. Totoo ba yan? Hindi ko alam. Imposible, hinding-hindi mangyayari yan. Ni Anian tumawag na ako ng pulis. Darating na sila agad. Kaya pala kayong dalawa ay matagal nang may ugnayan. Alam mo ba? Na nakuha ko na siya noon pa. Kaya pala gusto mo. Ang basurang itinapon ko na. At itinuturing mo pa siyang hiyas. Sino sa inyo sina Zheng Xiao at Wen Yixuan? Ate, patawad. Pakiusap pakawalan mo na ako. Mula nang sagasaan niyo ako, ni Zheng Xiao gamit ang kotse. Patay na ang ate mo. Sa dami ng ginawa mong masama, dapat mo nang harapin ang batas. Huwag. Bitawan niyo ako. Bakit hindi ka pa namamatay? Hindi pa namamatay ang basurang tulad mo. Paano naman ako mamamatay? Bibigyan kita ng dalawang opsyon. Pumasok sa kulungan. O kaya, Hindi, Wenzi. Hindi ako pwedeng makulong. Wenzi. Hindi ba gusto mong pakasalan kita? Pakakasalan kita. Basta mapatawad mo lang ako. kung ganoon lumuhod ka at magmakaawa. At pag-iisipan ko, ayos ba? Nagkamali ako. Patawad, Wenzi. Patawarin mo ako. Dahil talaga namang ikaw lang ang tanging mahal ko. Ang isang basurang tulad mo ay hindi karapat-dapat sa tawad ko. Niloloko mo ako. Wenji, sinasabi ko sa iyo. Kahit mamatay pa ako, isasama kita sa akin? Wenzi, bitawan mo ako. Bitawan niyo ako. Kailan mo pa nalaman ang pagkatao ko? Matagal na akong naghihinala. Kung ganoon, bakit hindi mo ako ibinuko? Dahil gusto kong makapaghiganti ka ng walang alinlangan. Mas masarap ang maghiganti sa sariling kamay. Salamat. Mrs., nandito na po kayo? Nasaan ang asawa ko? Nasa bahay ang asawa ko? Ang asawa ko? Nasa kwarto po sa itaas? Palitan mo ng maliit na mop. Sige po. Mrs. ni CEO Feng ay formal nang hahawak sa grupong Wen. At ililipat niyo rin ang mga stocks ng grupong Feng Xiang sa kanya. Sa tingin ko ay hindi na kailangan. Baka nalaman na ni na Feng Shi at Xu Fangli ang balita. Binali ni Anian ang isang binti ni Feng Shi. Siguradong hindi nila ito. Basta-basta papalampasin. CEO Feng. Ang mga stocks ng grupong Feng ay halos nabili na nating lahat. Gusto niyo na bang tapusin na? Tama, kailangan ko silang tapusin bago pa nila saktan ng aking babae. Itatago niyo pa rin ba kay Mrs. ang inyong pagiging sirma ng grupong Feng Xiang? Hindi pa pwede hanggat may panganib pa. Mas mabuting hindi niya alam. Hindi po ba kayo nagtitiwala kay Mrs.? Masyado lang akong nagtitiwala. Kapag nalaman niya ito, siguradong mag-aalala siya. Baka nga, ilihim niya ito at solusyonan. Sa oras na iyon, siguradong madadamay siya sa maruming gulo ng pamilyang Feng. Naintindihan ko po ang inyong identidad. Hinding-hindi ko ito ipapaalam kay Mrs. Anong hindi dapat malaman? Ano ba itong hawak mo? Ito ay
Ito ang promissory note ni Shebin sa akin. Oo, tama, iyon nga. Mag-aaral sa ibang bansa ang nakababatang kapatid na babae ko. Nang hiram ako ng pera kay CEO Feng. Natatakot lang akong hindi kayo pumayag. Kaya inilihim ko ito sa inyo. Ganoon ba? Opo, Mrs. ni CEO Feng. Aalis na po muna ako. Hindi ko na kayo iistorbohin. Ang nakababatang kapatid na babae niya. Ano ba talaga ang nangyayari? Ako, ikaw. Ako si Wenzi, ang CEO ng grupong Wen. Ikaw pala, Wenzi. Dahil sa iyo naputol ang binti ko. Humanda ka, Wenzi. Huwag ka nang mag-aksaya ng lakas. Nandito kaming tatlo. Kahit sino pa ang dumating, di ka maililigtas. Ikaw ba ang boss o ako? Alice, tumabi ka nga. Ano ang gusto nyo? Nene. Sayang at may nagbayad para sa buhay mo. Kung pagsisilbihan mo ako ng maayos, magpapakabait ako at tatapusin kita agad. Boss, ang ganda ng babaeng ito. Mas maganda pa siya kaysa sa mga artista. Oo. Tingnan mo, ang baywang niya ay sobrang kinis. Alice, ang magagandang bagay ay para muna sa nakatatandang kuya. Lumayo ka muna. Masakit ang mga kamay ko. Bakit hindi mo muna ako kalagan? Hindi kasi komportable. 'Di ba? Sandali. Tatlo naman kayo. Ano ang kinatatakutan nyo? Ang dakilang, ang nakatatandang Senyorita Feng. Hanggang dito lang pala. Ano ba, bitawan mo ang kuya ko. Bitawan mo siya. Huwag kayong gagalaw. Huwag lalapit. Subukan yung lumapit. At papatayin ko siya. Ang meeting ngayong araw. Hanggang dito na lang muna. Amo, na-detect ko. Ang lokasyon ni Mrs. Wala siya sa grupong Wen, kundi nasa liblib na bundok, sa isang inabandonang pabrika. Masama ito. May nangyaring masama sa kanya. Magtipon ng mga tao para iligtas si Nianian. Opo. Tumigil ka. Tumigil ka, babaeng ito. Huwag kang tumakbo. Feng Yan. Pasensya na at nahuli ako. Nianian. Turuan niyo ng leksyon ang mga taong iyan. CEO Feng. Congratulations po dahil buntis si Mrs. ni CEO Feng. Ito ang pregnancy test. At kambal pa ang dinadala niya. May anak na siya at akin iyon. Lintik. CEO Feng, sabi ng mga kidnapper. Si pangalawang Senyorito Feng ang nag-utos na saktan nila si Mrs. para lang makapaghiganti sa kanya. Baliin ang mga binti niya. Sige. Napakabuti. Ikaw ang nag-utos na patayin si Nianian.
Dahil sa kanya naputol ang binti ko. Kaya buhay niya ang kabayaran. Ang binti ko, anong nangyari? Gusto mong mamatay? Feng Yan, nababaliw ka na. Ako ang iyong nakababatang kapatid na lalaki. Kung maglakas loob kang patayin ako, bukas ang buong lungsod ng Jiang ay malalaman ng lahat na pinatay mo ang sarili mong kapatid. Walang makakaalam niyan. Ang grupong Fengshan ay haharang sa anumang balitang may kinalaman sa iyo. Grupong Fengshan. Ikaw. Tama? Si CEO Feng, ang pinakamalaking boss sa likod ng grupong Fengshan. At ang aming Fengshan ay nakabili na sa grupong Feng ng 40% na stocks. At sa grupong Feng, ang pinakamalaking kasosyo ngayon. Feng Shi, makinig kang mabuti. Mula sa araw na ito, hindi ka na bahagi ng pamilyang Feng. Ingat. Kasalanan mo lahat ito. Hirap na akong maglakad ngayon. Oo, mali ko. Lahat ay mali ko. Huwag kang gumalaw. Nako, paano ko naman hahayaang ang CEO ng grupong Fengshan ay hilutin ang mga binti ko? Nagtatanim ka pa rin ba ng sama ng loob? Hoy, anong klaseng ugali yan? Nagsisisi ka ba? Kung nagsisisi ka, sinasabi ko sa'yo na ako ay... Magdidiborsyo at magtatakas buntis. Huwag mo nang pangarapin. Sa buhay na ito, hindi ka makakaalis sa akin. Sige, pinapatawad na kita. Hilutin mo na. Sana lahat ng babae ay makalabas sa sarili nilang kadiliman at mahanap ang init na para sa kanila na makakasama nila habang buhay.